Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,677-85. Papalitan natin ang pangalang Chinyo sa Shinyo. Baka magkakaroon kasi ng kalituhan sa mga susunod na chapter. Salamat. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mas malakas pa sa gobernador ng county. Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Peggy. Kahit na gamitin niya ang Devata artifact, ang Seven Orifices Exquisite Sword, ang lakas niya ay maihahambing lamang kay Yu, ang gobernador ng county ng Ninespector City. Mahirap para sa kanya na talunin si Gio dahil si Gio ay may mas mahusay na celestial methods at divine abilities kumpara kay Thomas, isang great overarching golden celestial na napatay niya noon. Kahit na inumin niya ang gilded golden pill at maging isang green sun golden celestial, hindi siya sigurado kung mas malakas pa siya kay Gio. Mahihirapan siyang talunin si Gio, lalo na ang isang taong mas malakas pa kay Gio. Isang matandang babae. Gobernador ng lungsod na si Lanten, bakit ako hinahanap ng matandang babae na iyon? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Peggy. Hindi niya maisip kung bakit may isang makapangyarihang mas malakas kaysa sa gobernador ng county na hahanap sa kanya. Tutal, kamakailan lang siya umakyat. Hindi ko alam kung bakit kanya hinahanap, pero walang duda na may masamang balak siya. Nang banggitin kanya, nakikita ko ang balak niyang pumatay sa mga mata niya kahit wala siyang ekspresyon. Walang duda na gusto kanyang patayin. Mahinang sagot ni Peggy. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. May bahid ng takot na sumilay sa kanyang mga mata habang iniisip niya ang sarili, kakaakyat ko lang sa spirit overarching heaven mga 3 taon na ang nakalilipas. Kailan ako nagdulot ng ganitong kalakas na kapangyarihan gayong ginugol ko ang halos lahat ng aking oras sa Ninespectors County. Ipinadala ba siya ni Octavius mula sa Divine Offering Land? Hindi, ang mga landas na nagdurugtong sa Divine Offering Land patungo sa Devata Realms ay nagsara na. Imposible para sa kanya na magpadala ng isang tao rito ngayon. Bukod pa rito, kung talagang ipinadala siya ni Octavius, bakit niya kailangang pumunta sa Bloody Spectre City para imbestigahan ang aking kinaroroonan? Naaalala pa rin ni Alvin ang lalaking isinugo ni Octavius para patayin siya. Ang lalaking iyon mismo ang pumutol ng butas sa kawalan at direktang pumasok sa Yanhuang Realm. Ang lalaking iyon ay mas malakas pa kaysa sa karamihan ng mga Heavenly Emperor sa Devata Realms. Kung ang matandang babae ay isinugo ni Octavius, dapat ay mahahanap niya ito sa isang iglap gamit ang kanyang banal na kamalayan. Hindi na niya kailangang imbestigahan pa ang kinaroroonan nito. Kung hindi siya ipinadala ni Octavius, sino siya? Ngayon lang ako nakatagpo ng ganito kalakas simula nang umakyat ako sa spirit overarching heaven. Naguguluhang naisip ni Alvin. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit gustong patayin siya ng isang napakalakas na tao. Alvin, mga 3 taon pa lang ang nakalipas mula nang umakyat ka sa spirit overarching heaven. Paano at kailan mo napukaw ang isang taong tulad niyan? Tanong ni Peggy habang nakatingin kay Alvin. Hindi ko rin alam. Umiling si Alvin. Naguguluhan din siya rito. Huminga ng malalim si Peggy nang may pumasok na ideya sa isip niya, at nagtanong, may kinalaman ba ito kay Thomas? Thomas. Iilan lang ang nakakaalam na dinala ko si Thomas sa iyo para mapatay mo siya. Kung may kaugnayan ito sa kanya, hindi sana ako hinanap ng matandang babae. Hindi kanya pinatay noong nakilala kanya. Malinaw na walang kinalaman ang matandang babae kay Thomas. Umiling si Alvin at sinuri ang sitwasyon. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tumango si Peggy bilang pagsang-ayon. Tama ka. Kung gayon, bakit kanya tina-target? Kumunat ang noo ni Alvin at sinabing, isa kaya siyang makapangyarihang tao na kinuha ng 15 counties para patayin ako. Kumunat ang noo ni Alvin. Isang makapangyarihang tauhan na inupahan ng 15 county. Nagulat si Peggy. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan sandali, umiling si Alvin. Hindi, imposible iyon. Kung siya ay tinanggap ng 15 county, dapat niyang malaman na ako ay nasa county city ng Ninespectors County. Bukod dito, sa palagay ko ay hindi pa kumalat ng ganito kalayo ang balita tungkol sa aking nagawa sa angkan ng Lanten. Alvin, anong pinagsasabi mo?
Bakit kukuha ang 15 county ng isang tao para patayin ka? Naguguluhan na tanong ni Peggy. Bagamat nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Alvin sa angkan ng Lanten, hindi pa ito nakakarating sa Bloody Spectre City. Ikinwento ni Alvin kay Peggy ang lahat ng nangyari sa angkan ng mga Lanten at sinabi rin niya kay Peggy ang dahilan ng kanyang pag-alis mula sa lupain ng gobernador ng county at sa 9 Spectres County. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nakahinga ng maluwag si Peggy. Kaya pala ganoon ang nangyari. Mukhang huli na ang matandang babae para mahanap ka. Nakaramdam ng swerte si Alvin. Tama. Parang hindi ko sinasadyang nailigtas ang buhay ko sa pag-alis ko. Alvin, bakit ka pumunta sa Bloody Spectre City kung plano mo namang umalis sa 9 Spectres County? Tanong ni Peggy. Nandito ako para magpaalam sa iyo. Bukod dito, gusto kong pasalamatan ka sa pagbubunyag sa akin ng lokasyon ng Celestial Fire, tapat na sabi ni Alvin. Nagliwanag ang mga mata ni Peggy. Ikaw. Nakuha mo ba ang Celestial Fire? Oo. Tumango si Alvin. Isa ba itong sinaunang apoy sa langit? Tanong ni Peggy. Oo. Noong una, hindi ako sigurado sa grado nito. Gayunpaman, pagkatapos kong pinuhin ang Spirit Nourishing Pills, natuklasan ko na dapat itong maging isang primitive celestial fire. Tumango si Alvin. Sa katunayan, ang kulay abong apoy ay maihahambing lamang sa isang sinaunang apoy na celestial. Gayunpaman, hindi sinabi ni Alvin kay Peggy na hindi niya magagamit ang lahat ng kulay abong apoy. Tanging ang bahagi lamang na nahugot niya mula sa depektibong piraso ng metal ang maihahambing sa isang sinaunang apoy na celestial. Kung mahuhugot niya ng buo ang kulay abong apoy, malamang na maihahambing ito sa isang pangkaraniwang apoy na celestial. Bagamat isa itong sinaunang apoy na celestial, malinaw na hindi ito pangkaraniwan dahil makukuha lamang ito ng mga dakilang naghahari na gininto ang celestial. Binabati kita sa pagkuha ng apoy na celestial at pagiging isang sinaunang alchemist na celestial. Binati ni Peggy si Alvin. Lahat ng ito ay dahil sa impormasyong ibinigay mo sa akin. Kung hindi ko sana makukuha ang Celestial Fire, lalo na ang maging isang Celestial Alchemist. Ngumiti si Alvin. Kasabay nito, kumuha siya ng isang spatial ring at ibinigay ito kay Peggy. Ano ito? Nagulat si Peggy. Hindi ko alam kung kailan at kung babalik ako. Ito ay tanda ng aking pasasalamat sa pagbubunyag sa akin ng lokasyon ng Celestial Fire, nakangiting sabi ni Alvin. Napangiti ng mapait si Peggy. Alvin, nang sandaling ipinagkanulo kita sa pamamagitan ng pagbubunyag ng iyong lokasyon sa matandang babae, naisip ko na ang lahat ng mga pabor na ibinalik. Sa katunayan, may utang na loob pa rin ako sa iyo. Kung hindi mo ako tinulungan, hindi ko sana maipaghiganti ang aking direktang disipulo. Gayunpaman, ginantihan ko ang iyong kabaitan ng kawalang utang na loob. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nakaramdam ng pagkakasala. Gobernador ng lungsod, naiintindihan ko na wala kang ibang nagawa kundi gawin iyon. Bukod pa riyan, ayos na ako ngayon, hindi ba? Tanggapin mo na lang ang mga bagay na ito dahil gusto ko rin na makuha mo ang mga ito. Umiling si Alvin at ngumiti. Dahil sa paulit-ulit na panghihikayat ni Alvin, kalaunan ay tinanggap ni Peggy ang spatial ring. Gayunpaman, matapos niyang angkinan ang pagmamay-ari ng singsing at makita ang mabundok na tumpok ng mga kilalang celestial stones at ang ilang dosenang bote ng primitive celestial pills, ang spirit nourishing pills, dali-dali niyang inalis ang pagmamay-ari niya sa singsing. Alvin, sobra na ang mga ito. Dapat mong itago ang mga celestial stones at spirit nourishing pills na ito para sa iyong sariling gamit. Hindi kinuha ni Alvin ang spatial ring mula kay Peggy. Sa halip, umiling siya at sinabing, hindi, gobernador ng lungsod. Itago mo na lang. Hindi ako nagkukulang sa mga celestial stone at spirit nourishing pills ngayon. Pagkatapos, dagdag niya, dahil nakamit ko na ang aking layunin na pumunta rito, aalis na ako ngayon. Kung may pagkakataon, bibisitahin kita sa hinaharap. Bago umalis si Alvin, tinawag siya ni Peggy bago ito seryosong nagtanong, Alvin, plano mo pa rin bang sumali sa martial competition ng 16 na county sa mansyon ni Haring Chin? Nangako ako sa gobernador ng county na gagawin ko. Bukod pa rito, kung ako ang mauuna, tiyak na bibigyan ako ng malaking kahalagahan ng mansyon ni Haring Chin.
Sa oras na iyon, magkakaroon ako ng access sa mga mapagkukunan ng paglilinang at kapaligiran doon. Pero, paano kung hihintayin ka ng matandang babae sa mansyon ni Haring Chin? Hindi ba't isinasapanganib mo ang buhay mo sa pagpunta mo sa mansyon ni Haring Chin? Dahil mas malakas siya kaysa sa gobernador ng county, hindi kanya mapoprotektahan mula sa kanya. Napangiti si Peggy ng mapait. Napakaraming makapangyarihang nilalang sa mansyon ni Haring Chin, sa palagay ko ay hindi siya maglalakas loob na manggulo doon, di ba? Kumunat ang noo ni Alvin. Maaaring hindi ganoon ang kaso. Sino ang nakakaalam kung may sino man sa mansyon ni Haring Chin na makakatalo sa kanya? Paano natin masasabing sigurado na hindi siya sapat ang lakas para magdulot ng gulo doon? Sigurado akong hindi magiging mahirap para sa kanya na malaman ang dahilan ng iyong pag-alis pagdating niya sa lungsod ng county. Malamang nahihintayin kanya sa mansyon ni Haring Chin sa panahon ng martial competition ng 16 na county. Sabi ni Peggy. 2,678. Batay sa mga salita ni Peggy at pagsusuri sa sitwasyon, nakita ni Alvin kung gaano kametikuloso si Peggy. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang pagsusuri ni Peggy. Kung ang matandang babae ay napakalakas na walang sino man sa mansyon ni Haring Chin ang makakatalo sa kanya, sino ang makakapagprotekta sa kanya kung pupunta siya roon? Ang mga salita ni Peggy ay nagpabatid sa kanya ng panganib ng pagsali sa martial competition ng 16 na county sa mansyon ni Haring Chin. Hindi magiging matalino para sa kanya na pumunta sa mansyon ni Haring Chin kung hindi niya matiyak ang lakas at pagkakakilanlan ng matandang babae dahil malamang na naghihintay ito sa kanya doon. Bagamat sinabi ni Peggy kay Alvin na ang matandang babae ay mas malakas kaysa kay Gio, ang gobernador ng county ng 9 Specters County, pinaniwalaan lamang niya ang mga salita sa totoong kahulugan. Hindi niya inisip ang posibilidad na ang matandang babae ay mas malakas kaysa sa mga tao sa mansyon ni Haring Chin. Maliban na lang kung mapapatunayan mo ang lakas at pagkakakilanlan ng matandang babae, sa palagay ko ay hindi ka dapat sumali sa martial competition ng 16 na county sa mansyon ni Haring Chin. Sabi ni Peggy. Salamat sa iyong paalala. Nagpasalamat si Alvin kay Peggy. Dahil sa paalala ni Peggy, umalis siya na may pusong nababagabag. Tutal, may kinalaman ito sa kanyang buhay. Pagkatapos umalis ni Alvin, tiningnan ni Peggy ang spatial ring na nasa kanyang kamay at bumantong hininga. Hinigpitin niya ang pagkakahawak sa singsing habang bumubulong, Alvin, sana'y itatak mo ang mga salita ko sa iyong isipan. Mas makabubuti kung hindi ka nasasali sa martial competition ng 16 na county, at lumayo sa mga lugar na pinamamahalaan ng mansyon ni Haring Chin. Sa labas ng Bloody Specter City. Swoosh! Parang bulalakaw, lumipad si Alvin sa ere patungo sa hangganan ng 9 Specters County. Dahil wala siyang tiyak na destinasyon, lumilipad siya ng walang direksyon. Halatang nababagabag siya habang iniisip ang sarili, sino ang matandang babaeng iyon. May dahilan siguro siya kung bakit niya ako gustong patayin. Pero, wala talaga akong maalala na may ginawa akong katulad niya para guluhin ako. Sinimulan ni Alvin na maalala ang lahat ng nangyari simula nang umakyat siya sa Spirit Overarching Heaven mga 3 taon na ang nakalilipas. Gusto niya talagang malaman ang layunin ng matandang babae. Bigla na lang, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Siya kaya iyon? Agad na natigilan si Alvin habang iniisip ang oras na kakaakit pa lang niya sa Spirit Overarching Heaven. Naalala niya noong naglalakad siya sa Bloody Specter City nang biglang tumahimik ang kalye. Naalala niya na ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa isang bagay sa likuran niya. Dahil sa kuryosidad, lumingon siya para tingnan ito. Ang tanawing sumalubong sa kanya noong oras na iyon ay naging dahilan upang siya ay sandaling mawala ng malay. Ang dahilan kung bakit natahimik ang lahat ay dahil sa isang magandang babae. Nakasuot siya ng simpleng lilang damit noong oras na iyon. Perpektong nakakurba ang kanyang mga kilay. Malinis ang kanyang balat, at mayroon siyang baywang na parang putakti. Isang translucent na belo ang nakatikip sa ibabang bahagi ng kanyang mukha, ngunit hindi nito naiba ang kanyang kagandahan. Sa halip, nakakuha ito ng atensyon sa kanyang mga maningning na mata, at pinunsan nito ang mga tao ng pagnanais na tanggalin ang belo sa kanyang mukha. Mayroon siyang elegante at kaaya-ayang anyo. Maiisip ng isa kung gaano siya magiging mas kaakit-akit kung tinanggal niya ang kanyang belo.
Naalala ni Alvin habang mayanhing naglalakad ang babae sa kalye, ang mga tao ay likas na naghihiwalay para sa kanya. Lahat, anuman ang kasarian, ay naaakit sa babaeng ito na parang nasa ilalim ng isang mahika. Sa kanyang hitsura, karamihan sa mga lalaki ay may malalaswang kaisipan sa kanilang mga isipan. Gayunpaman, kakaiba, tila hindi iyon ang kaso noong panahong iyon. Mayroon silang magalang na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Para bang tinatrato nila siya na parang isang sagradong nilalang, hindi dapat lapastanganan ng maruruming kaisipan. Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin, bumaantong hininga siya ng malalim. Belinda. Mayroon na siyang 2 asawa at isang kabiyak noong siya ay nasa makamundong mundo. Bagamat maraming babae sa paligid niya, itinuring niya lamang ang mga ito bilang mga normal na kaibigan. Pakiramdam niya ay pinagpala siya sa kanyang 2 asawa at isang kabiyak at wala siyang hangad na magkaroon pa ng mga babae sa kanyang buhay. Maingat pa nga niyang iningatan ang kanyang puso upang hindi umibig sa sinumang babae. Sino ang mag-aakala na makikipagtalik siya sa isang babae nang wala pa siyang lubos na malay? Bukod dito, isang beses pa lamang niya nakilala ang babae bago sila nakipagtalik. Gayunpaman, dahil nagtalik sila, determinado siyang panagutan ang kanyang responsibilidad. Sinabi niya sa babae, si Belinda, na mahahanap niya itong muli at ang babaeng nakatalik niya ay maaari lamang niyang mapunta sa kanya. Nakita na niya ito bilang kanyang babae nang sila ay magtalik. Posible kayang kamag-anak niya ang matandang babae. Kung gusto niya akong patayin, ginawa na niya iyon noon pa. Hindi na niya kailangang magpadala ng kahit sino ngayon, di ba? Bulong ni Alvin sa sarili. Hindi niya inakalang si Belinda ang nagpadala sa matandang babae dahil pwede naman sana siyang patayin nito noon kung gugustuhin niya. Bukod pa rito, binibigyan niya ng malaking importansya ang kanyang pagkabirhen. Kahit na magbago ang isip niya at gusto niya itong patayin, personal niya itong gagawin kaysa magpadala ng iba. Tutal, hindi niya sasabihin sa ibang tao na gusto niya itong patayin dahil nawala na ang kanyang pagkabirhen sa kanya. Lalong nalito si Alvin habang iniisip niya ito. Kung hindi niya kamag-anak ang matandang babae, sino kaya iyon? Gayunpaman, kung ang matandang babae ay ipinadala niya, lalo na, hindi ako dapat pumunta sa mansyon ni Haring Chin para lumahok sa martial competition ng 16 na county. Nakita niya mismo kung gaano kalakas si Belinda. Bukod dito, tila nagmula siya sa isang napakalakas na sekta na may sect-guarding celestial weapon. Walang duda na ang mga tao mula sa mansyon ni Haring Chin ay hindi makakayanan ang isang taong ipinadala ni Belinda. Mabilis na lumipas ang panahon sa isang kisap mata. Halos 1 taon na ang lumipas, at malapit nang magsimula ang martial competition ng 16 na county sa mansyon ni Haring Chin. Ang mansyon ni Haring Chin ay pangalan ng isang puwersa, isang rehiyon, at isang malawak na lupain. Ang kabisera, na kilala bilang Haring Lungsod, ng mansyon ni Haring Chin ay matatagpuan sa isang malawak na damuhan. Mula sa malayo, ito ay tila isang natutulog na halimaw na may nakanganga na bibig. May patakaran sa mansyon ni Haring Chin na nagbabawal sa mga tao na pumasok mula sa itaas. Lahat ng gustong pumasok sa lungsod ng haring ay kailangang pumasok sa isa sa 4 na tarangkahan. Ito ay upang madali nilang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang kaguluhan. Natural lamang para sa mansyon ni Haring Chin na magtakda ng ganitong patakaran dahil malaki ang lungsod ng haring at may malaking populasyon. Swoosh! Swoosh! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng ihip ng hangin habang 2 grupo ng mga tao na nagmumula sa magkaibang direksyon ang lumipad patungo sa silangang tarangkahan King City sa mansyon ni Haring Chin. Halos pareho ang bilang ng mga tao sa 2 grupo. Mayroon silang tig-30 katao sa bawat grupo. Parehong grupo ay pinamumunuan ng isang lalaki ayon sa pagkakabanggit. Parehong lalaki ang may taglay na kahangahangang aura. Malinaw na mataas ang kanilang posisyon. Pagdating ng grupo sa silangang tarangkahan, agad silang bumaba. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na sumuwi sa patakaran at direktang lumipad papasok sa lungsod. Sabi ng isa sa mga lalaki, gobernador ng county na si Teller, nagkataon lang na nagkita tayo sa labas ng tarangkahan ng King City. Si Gobernador Teller ng county ay walang iba kundi si Gio, ang gobernador ng county ng 9 Specters County.
Bukod sa ilang mga elder sa inner estate at mga iginagalang na elder, ang natitirang mga tao sa grupo ni Gio ay 29 na kalalakihan na wala pang 100 taong gulang. Kung nandito si Alvin, tiyak na makikilala niya ang dalawa sa mga elder sa inner estate bilang sina Brendan at Benjamin. 2,679. Si Shinyo or Chinyu, isang malapit na kakilala ni Alvin, ay isa sa 20 binata na sumama kay Gio. Mukhang medyo wala siyang malay sa sandaling ito habang nakatingin sa maringal na lungsod ng Haring Chin, halatang wala sa sarili. Gobernador Wang ng kondado, sagot ni Gio na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ang pangalan ng gobernador ng county na si Wang ay Leonard Wang. Siya ang gobernador ng county ng Fair Mountain County. Nandito siya para sa parehong dahilan ni Gio. Pareho silang nagdala ng mga binata sa kani-kanilang mga county dito upang lumahok sa martial competition ng 16 na counties. Ang mga taong nakatayo sa likod ni Leonard, bukod sa 30 binata, ang kanyang mga paboritong nasasakupan. Ang mga binata sa likod ni Leonard ay nakatitig kay Shinyo at sa iba pang mga binata sa likod ni Gio ng may puot. Tutal, sila ay magkatunggali. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa isa't isa ay makakarating sila sa tuktok ng martial competition ng 16 na counties. Pinagmasdan ni Leonard ang mga binata na nakatayo sa likuran ni Gio bago niya sinabi ng may makahulugang ngiti sa kanyang mukha, County Governor Teller, parang may kulang sa iyong koponan. Lumabas na siya para magsanay. Darating siya kapag nagsimula na ang martial competition ng 16 na counties, walang pakialam na sagot ni Gio. Nang marinig ni Leonard ang mga salita ni Gio, nanliit ang kanyang mga mata, at nagtanong ng may pag-aalinlangan, lumabas para magsanay. Si Gobernador Teller ng county, si Alvin ba ang tinutukoy mo? Ang batang makapangyarihang tao na sumikat sa 9 Inspectors County. Isang masayang ekspresyon ang sumilay sa mukha ni Gio habang nakangiti. Hindi niya sinagot ang tanong ni Leonard at sinabi lamang, County Governor Wang, papasok muna tayo sa lungsod. Pagkatapos, nang hindi naghihintay ng sagot, pinangunahan niya ang grupo ng mga tao at pumasok sa King City ng mansion ni Haring Chin, naiwan si Leonard na may madilim na ekspresyon sa mukha. Isang matandang lalaki sa likuran ni Leonard ang nagsabi sa mahinang boses, Lord County Governor, natatakot ako na ang lalaking lumabas para sa pagsasanay ay malamang na si Alvin. Mahina ang boses na sinabi ni Leonard, sino pa kaya ito bukod kay Alvin? Noong una, nang makatanggap ako ng balita na si Alvin ay kasing lakas ng isang great overarching golden celestial kahit na wala pa siyang 100 taong gulang, nakipagkita ako sa iba pang 14 na gobernador ng county. Gumastos kami ng maraming supreme celestial stones para lang umupa ng isang heaven rank na great overarching golden celestial para patayin si Alvin. Sino ang mag-aakala na hindi mahahanap ng powerhouse na iyon si Alvin kahit na nalibot na niya ang lahat ng lugar sa 9 Inspectors County? Nakataka si Alvin sa powerhouse at naiwasan ang kamatayan. Mga isang taon na ang nakalilipas, ang especially iya mula sa Fair Mountain County sa 9 Inspectors County ay nagpadala ng balita tungkol kay Alvin, isang batang golden celestial na wala pang 100 taong gulang ngunit nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang great overarching golden celestial. Alam ni Leonard ang bigat ng bagay na ito dahil ang pag-iral ni Alvin ay nangangahulugan na ang kanyang koponan ay hindi makakarating sa unang pwesto sa martial competition ng 16 na counties. Higit sa lahat, nangangahulugan ito na hindi niya makukuha ang 3 katamtamang celestial pills, ang great overarching pills. Natural lamang na hindi natuwa si Leonard at ang iba pang 14 na gobernador ng county sa sitwasyong ito. Dahil dito, nagpulong sila at nagpasyang gamitin ang mga kataas-taasang bato ng mga langit upang umupa ng isang taong mas malakas kaysa kay Gio upang patayin si Alvin. Sa kasamaang palad, ang kanilang target ay naglaho ng walang bakas. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran ni Leonard ang nagsabi ng may mapait na ngiti sa kanyang mukha, kung ang ating Fair Mountain County ay may isang makapangyarihang tulad ni Alvin, poprotektahan din namin siya gamit ang parehong paraan. Naisip ko na ipapaalas ni County Governor Teller si Alvin nang kumuha kami ng assassin para patayin si Alvin. Isa pang lalaki mula sa grupo ni Leonard ang napangisi at nagsabing, sa tingin mo ba ay hindi naisip iyon ng gobernador ng Lord County? Gayunpaman, hindi natin maaaring isantabi ang kahit kaunting posibilidad na mapatay siya.
Bumantong hininga siya bago muling nagsalita, ang presensya ni Alvin ay lubos na makakaapekto sa resulta ng martial competition ng 16 na county. Kung siya ay darating, walang duda na tiyak na mauuna siya sa kompetisyon. Oo nga. Sumang-ayon din ang iba sa sinabi niya. Medyo nadismaya si Leonard na hindi nila napatay si Alvin. Gayunpaman, alam niyang wala na siyang magagawa sa puntong ito. Sa sandaling ito, ang lungsod ng Haring Chin ay puno ng maraming batang makapangyarihan mula sa 16 na kondado na pinamamahalaan ng mansyon ni Haring Chin dahil ang martial competition ng 16 na kondado ay magsisimula sa loob ng 3 araw. Ang lungsod na naging abala ay nakakagulat na kalmado noong mga araw bago ang kompetisyon. Parang kalmado bago ang bagyo. Sa loob ng isang hindi kapansin-pansing tuluyan sa King City. Sa isang malaking silid, isang matandang babae na nakasuot ng mahabang simpleng damit ang nakatitig sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap niya at nagtanong sa mahinang boses. Ang gobernador ng county ng 9 Inspectors County ay nagdala lamang ng 29 na binata. Kung naroon si Gio, ang gobernador ng county ng 9 Inspectors County, tiyak na makikilala niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Leonard, ang gobernador ng county ng Fair Mountain County, na nakilala niya sa labas ng gate ng King City. Bagamat isang gobernador ng county si Leonard, tila siya ay napakamapagkumbaba at magalang sa harap ng matandang ginang. Ang kanyang saloobin ay maihahambing sa kung paano ito mangyayari kung makakaharap niya si Haring Chin. Nag-aalalang sabi ni Leonard, nakita ko mismo. Ipinapalagay kong ang ika-30 pwesto ay para kay Alvin na nawawala ng 1 taon na ngayon. Senior, marahil, maaabutan mo siya sa mansyon ni Haring Chin. Gayunpaman, kung darating siya kapag nagsimula ang martial competition ng 16 na county, maaaring mahirapan ka sa pagpatay sa kanya. Ang mga powerhouse sa mansyon ni Haring Chin ay tiyak na makikialam upang protektahan siya. Ngumisi ang matandang babae. Napakalamig ng kanyang ekspresyon kaya naman pakiramdam ni Leonard ay dumating ng maaga ang taglamig. Mapangahas niyang sinabi, kung darating si Alvin, kahit na si Haring Chin mismo ang gustong makialam, hindi niya magagawa iyon maliban na lang kung gusto niyang mamatay. Napalunok ng malakas si Leonard nang marinig niya ang mga salita ng matandang babae. Mas lalo siyang naging magalang sa sandaling ito. Bagamat alam niyang napakalakas nito, hindi niya inaasahan na mas malakas pa ito kaysa kay Haring Chin. Paano siya hindi magugulat nang marinig niya itong sinabing mas malakas ito kaysa kay Haring Chin? Base sa aking kaalaman, ang martial competition ng 16 na county na gaganapin sa mansyon ni Haring Chin ay hindi bukas sa publiko. Maghanap kayo ng paraan para madala ako rito. Ayokong kumilos ng pabaya at alertuhan si Alvin. Kung magdudulot ako ng malaking kaguluhan, natatakot akong hindi siya darating, walang pakialam na sabi ng matandang babae. Opo, magalang na sagot ni Leonard. Pagkatapos, nagtanong siya, Senior, iuutos ba kayo sa akin? Kung wala, maaari na ba akong umalis? Oo, pwede, sagot ng matandang babae. Sa buong pag-uusap, hindi man lang niya sinulyapan si Leonard. Pagkalipas ng 3 araw, nagsimula ang martial competition ng 16 na county sa mansyon ni Haring Chin ayon sa plano. Tila kalmado at normal lang ang lahat sa unang tingin. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga araw, lalong naging matindi ang kompetisyon habang papalapit na ito sa katapusan. Si Gio, ang gobernador ng county ng 9 Inspectors County, ay lalong nag-alala. Bakit hindi pa sumisipot si Alvin? Malapit nang matapos ang kompetisyon. Hindi niya maiwasang maramdaman na niloko siya ni Alvin. Nagsisimula na niyang isipin na tumalikod si Alvin sa kanilang kasunduan. Sa kabilang banda, si Shinyo, na katatapos lang matanggal, ay hindi maiwasang mag-alala tungkol kay Alvin nang hindi niya makita si Alvin. Naisip niya sa sarili, dapat ay maayos lang si Alvin, di ba? Si Benjamin, ang pinakamalakas na elder ng Inner Estate sa estate ng County Governor sa 9 Inspectors County, ay sumanghal ng may pangungutya bago sinabing, sa palagay ko ay hindi darating si Alvin. Napakawalang utang na loob. Inalagaan siya ng estate ng County Governor, ngunit, hindi siya sumisipot sa kritikal na sandali. Nang marinig ito, nagsalita si Brendan upang ipagtanggol si Alvin, Elder Benjamin, hindi mo maaaring sabihin ang mga ganyang bagay.
Marahil, nagkaroon ng problema si Alvin o may mahalagang bagay na dapat asikasuhin at hindi narating sa oras. Malamig na ngumiti si Benjamin. May mahalagang dapat asikasuhin. Napakalaking dahilan. Mayroon pa bang mas mahalaga kaysa sa martial competition ng 16 na county? Tutal, 3 great overarching pills ang nakataya rito. Kung hindi siya sisipot, mawawalan tayo ng pagkakataong makakuha ng kahit anong tableta, lalo na ang 3 tableta. Medyo hindi maganda ang ekspresyon niya habang nagsasalita. Nairita si Gio nang makita niyang nagtatalo ang dalawa niyang tauhan. Anong problema? Wala ni isa sa atin ang makakasiguro ng 100% na hindi darating si Alvin. Maghintay na lang muna tayo at tingnan natin. 2,680. Sa huling araw ng martial competition ng 16 na counties, maglalaban-laban ang mga finalist para sa top 10 positions. Gayunpaman, hindi pa nakukumpirma ang mga finalist dahil maraming mga batang powerhouses ang hindi pa nakakalaban. Nagtakda ang mansyon ni Haring Chin ng isang patakaran kung saan ang lahat ng mga county ay binibigyan ng pagpipilian at maaaring pumili ng isang kalahok upang lumaban para sa nangungunang 3 pwesto. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang napiling kalahok ay bibigyan ng libreng pass at automatikong kwalipikado para sa finals. Ito ay upang ang pinakamalakas na powerhouse mula sa bawat county ay nasa pinakamahusay na kondisyon upang lumaban sa finals. Gayunpaman, kung ang napiling kalahok ay hindi kwalipikado sa nangungunang 10, ang county na pinanggalingan ng kalahok ay kailangang magbayad ng 3 beses na mas prominenteng celestial stone sa loob ng 10 magkakasunod na taon kapag nagbayad sila ng kanilang ikapo sa mansyon ni Haring Chin. Dahil dito, maliban kung sila ay lubos na sigurado, ang mga county ay hindi basta-basta pipili ng sinumang kalahok upang lumahok sa huling round. Dahil dito, 3 sa 16 na county ang hindi pumili ng sinumang kalahok para sa huling round. Ang iba pang 13 county, kabilang ang 9 Specters County, ay nakapagdesisyon na sa kanilang mga kalahok. Natural lamang na napili si Alvin upang kumitawan sa 9 Specter County. Gayunpaman, kung hindi siya sisipot, ituturing siyang absent at madidiskwalipika. Bilang resulta, ang 9 Specters County ay parurusahan ng naaayon. Dahil dito, ang mga tao mula sa 9 Specters County ay lalong nabalisa habang papalapit ang huling labanan. Huling araw na ngayon. Bakit wala pa si Alvin? May nangyari ba talaga sa kanya? Naisip ni Shinyo sa sarili. Siya lang ang tanging tao mula sa 9 Specters County na nakapasok sa top 10 sa pamamagitan ng normal na paraan. Gayunpaman, hindi pa natitiyak ang mga tao mula sa 9 Specters County dahil hindi pa nakumpirma ang nangungunang 10 posisyon. Ang iba pang 12 kalahok ay hindi naman mas mahina kaysa kay Shinyo. 10 lamang sa 13 kalahok ang gagantimpalaan ng mansyon ni Haring Chin. Bagamat hindi ligtas ang posisyon ni Shinyo, at kailangan pa rin niyang harapin ang 12 malalakas na kalaban, kalmado pa rin siya. Ang tanging ikinababahala niya ay ang kaligtasan ni Alvin. Sa isang punto, nilapitan ni Leonard, ang gobernador ng county ng Fair Mountain County, si Gio. Ngumiti siya habang sinasabing, County Governor Teller, ang huling kalahok mo ay si Alvin, tama ba? Gayunpaman, nabalitaan kung hindi pa siya sumisipot. Nabalitaan kung umalis na siya sa 9 Specters County 1 taon na ang nakalipas. May kayang nangyari sa kanya roon. Lumawak ng lumawak ang kanyang ngiti habang nagsasalita siya. Pinaikit ni Gio ang kanyang mga mata, ngunit nanatiling walang pakialam ang kanyang boses habang sinasabi niya, hindi pa tapos ang martial competition ng 16 na county, tama ba? Gobernador Wang ng county, tila umaasa kang hindi darating si Alvin dahil wala kang tiwala kay Jin Yang. May bahid ng pangungutya ang maririnig sa kanyang boses habang papalapit na siya sa pagtatapos ng pangungusap. Si Jin Yang ang kalahok mula sa Fair Mountain County na hindi pa nakakalaban sa kompetisyon. Siya ay kinikilala bilang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa buong Fair Mountain County. Maaaring hindi siya mas malakas kaysa kay Alvin, ngunit kasing sikat siya ni Alvin sa kani-kanilang mga county. Nakakagulat na hindi naapektuhan si Leonard sa mga salita ni Gio. May tiwala ako kay Jin Yang kahit na ang kalaban niya ay hindi si Alvin. Sigurado akong ganoon din ang nararamdaman ng iba pang 11 county gaya ko kung ang kanilang mga kalahok ay kailangang harapin si Alvin.
Tutal, si Alvin ay kasing lakas ng isang great overarching golden celestial. Kahit si Benjamin, ang pinakamalakas na powerhouse sa ilalim ng great overarching golden celestials, ay hindi kapantay niya. Sa isang taong tulad niya bilang kalaban, paano ako magkakaroon ng tiwala kay Jinyang na mas mahina kaysa kay Benjamin? Prangka siyang nagsalita na tila hinahangaan at kinikilala niya ang lakas ni Alvin. Kung hindi alam ng isang tao, iisipin nila na si Alvin, ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Great Overarching Golden Celestials sa Nine Spectres County na nawala isang taon na ang nakalilipas, ay mula sa kanyang county. Hindi makaisip ng isasagot si Gio nang harapin ang tila seryosong mga salita ni Leonard. Tiningnan lamang niya ito ng may kahulugan at sinabing, "County Governor Wang, mukhang alam na alam mo ang iyong lakas." Gumanti ng tingin si Leonard kay Gio at sinabing may alam, "County Governor Teller, sa tingin ko ay dumating na si Alvin, tama ba? Itinatago mo ba siya?" "Gobernador Wang ng county, mukhang interesado ka kay Alvin," sabi ni Gio. "Siyempre naman, at sa palagay ko ay hindi lang ako ang nag-iisa. Sigurado akong ang iba pang 14 na gobernador ng county ay interesado rin sa kanya tulad ko. Sa katunayan, may mga balibalita na maging si Ginoong Haring Chin ay pinag-uusapan na rin siya, ng pribado man o sa publiko," prangkang sagot ni Leonard. Makikita ang bahid ng selos sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang nagtatakang nagtatanong, "Gobernador ng County Teller, talagang nagtataka ako kung dumating na si Alvin." Tila hindi niya alam kung gaano siya kasabik na malaman kung naroon si Alvin o wala. Walang pakialam na sinabi ni Gio, "County Governor Wang, hindi ba't sinabi mo na malamang na namatay si Alvin sa kung saan dyan?" Nagulat si Leonard sa sinabi ni Gio. Ngumiti siya ng alanganin habang sinasabing, "Nagbibiro lang ako." Patuloy na nagsalita si Gio nang walang pakialam, "County Governor Wang, kung gusto mong malaman kung nandito si Alvin, malalaman mo mamayang gabi. Ngayon, malalaman natin kung sino ang magiging 10 finalist at kung sino ang mapapabilang sa top 3 nanograms Marshall competition ng 16 na counties. Kung naroon si Alvin, darating siya mamayang gabi. Gayunpaman, sigurado akong umaasa kang hindi siya darating." May bahid ng pangungutya na sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Leonard. Umiling si Leonard habang tumatawa. "Ngayon, bakit ako aasa sa ganoong bagay? Inaabangan ko ang kanyang paglabas kahit na nangangahulugan ito na siya ang mauuna sa ranggo. Tutal, talagang interesado ako at inaabangan ko ang makita ang binata na wala pang 100 taong gulang ngunit may lakas na maihahambing sa Great Overarching Golden Celestials." Tila sinsero siya nang magsalita, ngunit ito ba talaga ang kanyang tunay na iniisip? Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya bago siya nagpaalam at umalis, "County Governor Teller, malapit nang magsimula ang labanan para sa nangungunang 3 pwesto. Lahat ng kalahok mula sa mga county ay malapit ng lumaban kaya aalis na ako ngayon." Walang ekspresyong tiningnan ni Gio ang papa-atres na likod ni Leonard at sinabing, "Palam." Gayunpaman, may bahid ng pag-aalala ang makikita sa kanyang mga mata. Ngayon ang huling araw ng Marshall competition ng 16 na counties, ngunit hindi pa niya nakikita ang balat o buhok ni Alvin sa King City ng mansion ni Haring Chin. Samantala, si Leonard, na bumalik na sa mga upuan ng madla sa Fair Mountain County, ay lumapit sa isang figure na natatakpan ng abuhing damit na nakatago ang mukha. Magalang siyang nagsalita sa pamamagitan ng voice transmission, "Senior, sinubukan kong tanungin si Gio, ngunit wala akong nakuhang impormasyon mula sa kanya. Napakatuso niya at sinagot niya ako ng maraming kalokohan." Isang mahinahon at matandang boses ang pumasok sa pandinig ni Leonard. "Hindi mahalaga. Ngayon ang huling araw ng kompetisyon. Kung darating si Alvin, darating siya ngayong gabi. Kung hindi, ibig sabihin lang nito ay wala siyang balak na sumali sa kompetisyong ito." Samantala, ang mga matatanda at mga kagalang-galang na matatanda ng Fair Mountain County na sumama kay Leonard ay nagulat nang makita nila kung gaano kagalang ang pakikitungo ng kanilang gobernador ng county sa misteryosong taong nakasuot ng kulay abo. Sino ang taong iyon? Bumulong ang isang elder, "Ito ba ang taong kinuha ng gobernador ng Lord County para patayin si Alvin? Paano nangyari iyon?"
Kung gagawin ng gobernador ng Lord County ang isang bagay na tulad niyan dito, sa tingin mo ba ay hindi papatayin ni Haring Chin ang gobernador ng Lord County? Tanong ng isa pang elder. Sa anumang kaso, hindi pa natin nakikita si Alvin hanggang ngayon kaya may posibilidad na hindi siya sumipot. Kung ganoon nga, malamang na si Jin Yang ang makakakuha ng unang pwesto sa martial competition ng 16 na county, sabi ng isang kagalang-galang na elder ng ari-arian ng gobernador ng county sa Fair Mountain County. 2,681. Si Alvin mula sa 9 Specters County ay walang dod ang pinakasikat na tao sa martial competition ng 16 na county na inorganisa ng mansyon ni Haring Chin. Ang kanyang mga gawa sa angka ng Lantern isang taon na ang nakalilipas ay kumalat sa buong 9 Specters County bago pa ito kumalat sa iba pang mga county. Kalaunan, lahat ng mga lugar na pinamamahalaan ng mansyon ni Haring Chin ay nakarinig tungkol dito. Kahit si Haring Chin mismo ay nakarinig na tungkol kay Alvin. Natural lamang na maraming tao ang gustong makita siya. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, walang balat o buhok si Alvin. Mukhang hindi pa dumarating si Alvin mula sa 9 Specters County, di ba? Iniisip ko kung ano ang iniisip ni Gobernador Teller ng county. Posible kayang ipapadala lang niya si Alvin kapag napagdesisyonan na ang mananalo na hamanin ang mananalo. May napangisi. Sa tingin ko wala itong kinalaman sa gobernador ng county ng 9 Specters County. Mas malamang na namatay siya sa labas sa ilang. Tutal, ang mundo ay isang napakadelikadong lugar. Oo, posible iyon. Bukod sa mga tao mula sa 9 Specters County at Fair Mountain County, ang mga tao mula sa iba pang 14 na county ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip na itinatago siya ni Gio at naghihintay ng tamang oras para ipadala siya palabas. Mayroon ding ilan na nag-iisip na namatay siya habang naglalakbay sa mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang makapangyarihang pinuno na ipinadala ng mansyon ni Haring Chin upang pamunuan ang labanan. Ang labanan ay lalabanan kasama ang pansamantalang 10 kalahok sa top 10. Hindi kasama sa labanang ito ang paunang napiling 13 kalahok na lalaban sa huling round. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga taong natatalo. Shinyo. Maya-maya pa, si Shinyo na ang lalaban. Pagpasok pa lang ni Shinyo sa gitna ng arena, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang roba na nasa VIP area, na matatagpuan sa gilid ng arena na natatakpan ng kortina, ang biglang tumayo. Tinitigan niya ng mabuti si Shinyo. Nagulat ang dalawang matandang lalaking naglilingkod sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang damit sa biglaang kilos nito. Nagtaka sila kung bakit tila biglang nawala ang kahinahunan ng kanilang Panginoon. Kamahalan, ang ikatlong prinsipe, ay anong problema? Sa mansyon ni Haring Chin, si Haring Chin ang may pinakamataas na katayuan. Si Haring Chin ay may 3 nakababatang kapatid na lalaki. Ang pangalawang prinsipe, ang pangatlong prinsipe, at ang ika-5 prinsipe. Hiniling ng pangatlong prinsipe na mamahala sa kompetisyon sa paglaban ng 16 na kondado. Ang punong abala ay isa sa kanyang pinakamahuhusay na nasasakupan. Hindi pinansin ng ikatlong prinsipe ang dalawang matandang lalaki at tinitigan ang binata sa gitna ng arena habang bumubulong sa sarili, magkamukha. Masyado silang magkamukha. Parang Shinyo ang pangalan niya. Nagliwanag ang kanyang mga mata na parang nakasisilaw na mga bituin sa kalangitan sa gabi nang magsalita siya. Nang marinig ang mga salita ng ikatlong prinsipe, sinundan ng dalawang matandang lalaki ang tingin niya at tiningnan ang binata sa gitna ng arena. Agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Bakit siya kamukha ng ika-4 na prinsipe? Ang ilong niya, ang labi niya, at ang noo niya ay eksaktong kapareho ng sa ika-4 na prinsipe. Sino siya? Nang makabawi ang dalawang matandang lalaki, nagkatinginan sila at nakita ang gulat at hindi makapaniwala sa mga mata ng isa't isa. Ang ika-4 na prinsipe ay ang ika-4 na kapatid ni Haring Chin. Bago siya umalis, mas malakas na siya kaysa kay Haring Chin. Gayunpaman, dahil sa paglihis ng Chi, nilisan ng ika-4 na prinsipe ang mansyon ni Haring Chin matapos saktan si Haring Chin ilang dekada na ang nakalilipas. Pagkatapos noon, hindi na siya nakita pa. Nagpadala ang mansyon ni Haring Chin ng mga tao upang hanapin siya ngunit wala silang naging resulta.
Ngayong lumipas na ang ilang dekada, nakatagpo pa rin nila ang isang binata noong martial competition ng 16 na county na halos kapareho ng ika-4 na prinsipe. Bukod dito, ang apelyido ng batang ito ay Chin din. Dahil dito, hindi naging mahirap para sa kanila na pagdugtungin ang mga punto at bumuo ng conclusion. Maaari kayang si Shinyo. Nagkatinginan muli ang dalawang matandang lalaki at nakita nilang pareho ang iniisip nila. Elder Chi, imbestigahan mo si Shinyo, utos ng ikatlong prinsipe sa mahinang boses. May bahid ng pananabik na makikita sa kanyang mga mata habang nakatingin sa binata na nakatayo sa gitna ng arena na parang ngayon lang niya nakita ang isang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikilala. Opo, agad na tugon ng isa sa dalawang matandang lalaki at umalis. Samantala, nagpatuloy ang martial competition ng 16 na county. Nakikipaglaban si Shinyo sa isang binata na tila kaedad niya. Sa una, pantay ang kanilang husay. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang dosenang paghinga, isang malakas na enerhiya ang biglang lumabas mula sa katawan ni Shinyo. Lumitaw ang hindi mabilang na bakas ng palad, tila kayang harangan ang kalangitan. Putok. Sa isang iglap, ang lakas ng mga bakas ng palad ay umalangaw-ngaw bago nito direktang dinurog at tinalo ang kalaban ni Shinyo, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Ang kanyang kalaban ay malubhang nasugatan mula sa atake at namatay pagkaan ng ilang sandali. Samantala, ang mga bakas ng palad ay may bahid ng dugo. Marami sa mga manunood ang huminga ng malalim nang makita nila ito. Mukhang itinatago ni Shinyo mula sa 9 Specters County ang kanyang lakas. Ano ang teknik na ginamit niya kanina? Mukhang isang divine ability. Isang assist-type divine ability na mas malakas kaysa sa isa pang assist-type divine ability na ginamit niya kanina. Sa tingin ko, ang assist-type divine ability na ito ay dapat na maging isang malalim na divine ability kahit papaano. Bukod doon, malamang na hindi ito isang karaniwang malalim na banal na kakayahan. Nakakita na ako ng mga ordinaryong malalim na banal na kakayahan dati, at masasabi ko sa iyo na ang mga banal na kakayahang iyon ay hindi maihahambing sa banal na kakayahang ginamit niya. Nagkaroon ng kaguluhan nang magsimulang pag-usapan ng lahat mula sa iba't ibang county sa ilalim ng mansyon ni Haring Qin ang tungkol sa assist-type divine ability ni Shinyo. Samantala, ang matanda at ang mga iginagalang na matatanda ng 9 Specters County ay labis na nabigla. Kahit kaunting pagsang-ayon ay makikita pa sa mga mata ni na Brendan at Benjamin. Hindi ko inaasahan na itatago ni Shinyo ang kanyang lakas. Base sa lakas ni Shinyo, hindi naman dapat mahirap para sa kanya na makapasok sa top 3 sa ngayon, bago pa man gumawa ng kanilang mga galaw ang 13 napiling kalahok. Napakabilis ng cultivation ni Shinyo. Kung mas marami pang oras, baka siya na ang susunod na Alvin. Sa kabilang banda, tiningnan ni Gio si Shinyo ng mataman. May kung anong pumasok sa isip niya na nagpalaki sa mga mata niya nang lumitaw ang gulat at kawalan ng paniniwala sa mukha niya. Para siyang nakakita ng multo. Ang divine ability na tipo ng tulong ay parang. Katulad ni Gio, ang 15 gobernador ng county ay nagulat din at hindi makapaniwala nang masaksihan nila ang eksenang ito. Marami sa kanila ang napangangapa nang makita ito. Ang makalangit na sayaw ng mga marka ng dugo. Iyan ang makalangit na sayaw ng mga duguan na marka. Hindi ba't ang Heavenly Dance of Blood Marks ay isang malalim na assist-type divine ability na eksklusibong nililinang ng mga direktang inapo ng mansyon ni Haring Qin? Paano natuto ang batang ito mula sa 9 Specters County ng isang malalim na assist-type divine ability na tanging pagmamay-ari lamang ng mansyon ni Haring Qin? Saan niya palihim na natutunan ang divine ability na ito? Isang malaking krimen ang paglinang ng malalim na assist-type divine ability na para lamang kay Haring Qin at sa kanyang pamilya. Maging ang mga manunood na nakakaalam ay nagbulungan sa isa't isa. Karamihan sa kanila ay nag-aakalang palihim na na-master ni Shinyo ang assist-type divine ability mula sa mansyon ni Haring Qin. Ang ikatlong prinsipe na nakatago sa likod ng mga kurtina sa VIP area ay muling tumayo. May nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha nang sabihin niya, ang sayaw ng mga marka ng dugo sa langit. Siguro anak siya ng pang-apat na kapatid. May ina po ang pang-apat na kapatid. Tumingin ang ikatlong prinsipe sa pinuno ng seremonya, na nakatayo sa itaas at gulat na nakatingin kay Shinyo, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Mengping, dalhin mo si Shinyo sa akin. Si Mengping?
Ang punong abala ng seremonya para sa martial competition ng 16 na kondado, ay sumagot, "Opo, ikatlong prinsipe." Pagkatapos, tumingin siya kay Shinyo na nakatayo pa rin sa gitnang arena at sinabing, "Shinyo, gusto kang makilala ng ikatlong prinsipe. Sundan mo ako." Bago pa man makasagot si Shinyo, muling nagkagulo ang buong lugar. Ang ikatlong prinsipe. Nabaling ang tingin ng lahat sa VIP area na natatakpan ng kurtina. Sa kasamaang palad, hindi nila makita ang kabila. Tanging ang mga tao sa VIP area lamang ang makakakita sa labas, hindi ang kabaligtaran. Sa tingin ko ay malas ang batang ito mula sa 9 Specters County. Tiyak na parurusahan siya ng ikatlong prinsipe. Bagamat hindi ko alam kung kailan o paano niya palihim na natutunan ang Heavenly Dance of Blood Marks, walang duda na isa itong krimen na may parusang kamatayan. Maraming tao ang nag-isip na mapapahamak si Shinyo. Gayunpaman, isang maliit na minorya ng mga tao ang nag-isip na si Shinyo ay maaaring isang inapo ni Haring Chin na nawala batay sa apelyido ni Shinyo. Sa palagay ko ay hindi siya parurusahan ng ikatlong prinsipe. Marahil, kamag-anak niya ito. Tama. Chin din ang apelyido niya. Naningkit ang mga mata ni Gio habang sinasabi, hindi nakakapagtaka na pamilyar sa akin si Shinyo. Kamukha niya talaga ang ikaapat na prinsipe. 2,682. Ang ikaapat na prinsipe ay isang alamat sa mga tao sa mansyon ni Haring Chin. Ang kanyang likas na talento ay walang dod ang pinakamataas sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang lakas ay higit pa sa kasalukuyang lakas ni Haring Chin 100 taon nang nakalilipas. Siya ay kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa mansyon ni Haring Chin. Sa kasamaang palad, ilang dekada na ang nakalilipas, ang ikaapat na prinsipe ay dumanas ng paglihis ng Qin noong siya ay nasa isang saradong kultibasyon. Dahil dito, nasugatan niya si Haring Chin at nagkamaling napatay ang kanyang pamangkin. Pagkatapos nito, nilisan niya ang mansyon ni Haring Chin, at hindi na muling nakita o narinig. Bilang gobernador ng county ng 9 Specters County, nagkaroon ng karangalan si Gio na makilala ang ikaapat na prinsipe. Bagamat sa tingin niya ay pamilyar si Shinyo, dahil matagal na panahon na rin mula nang makita niya ang ikaapat na prinsipe, hindi sumagi sa isip niya na kamukha pala ni Shinyo ang ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, matapos makita ni Gio si Shinyo na ginagamit ang Heavenly Dance of Blood Marks, na exclusibo lamang sa mga direktang inapo ng mansyon ni Haring Chin, at marinig ang pagtawag ng ikatlong prinsipe kay Shinyo, lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ng ikaapat na prinsipe, at nagsimulang magkatugma ang mga puzzle. Samantala, isang katulad na kaisipan ang lumitaw sa isipan ni Leonard, ang gobernador ng county ng Fair Mountain County. Ang Shinyo na iyon mula sa 9 Specters County ay kahawig ng ikaapat na prinsipe. Ngayon, napagtanto niya kung bakit pamilyar sa kanya si Shinyo noong una silang nagkita. Pinanood ng iba pang mga gobernador ng county na nakasalamuha ang ikaapat na prinsipe si Shinyo habang papasok sa VIP area. Palihim silang nag-usap at nag-isip-isip na si Shinyo ay anak ng ikaapat na prinsipe na nawala ilang dekada na ang nakalilipas. Bakit kamukha ni Shinyo ang ikaapat na prinsipe? Hindi lang iyon, kundi ang apelyido niya ay Chin din. Maaari ba siyang direktang inapo ng mansyon ni Haring Chin na naiwan sa labas ng matagal na panahon? Malamang na anak siya ng ikaapat na prinsipe. Nang pag-usapan ng mga gobernador ng county ang bagay na ito, natural lamang na narinig ng kanilang mga nasasakupan ang kanilang mga pag-uusap. Ikaapat na prinsipe. Siya ang pinakamalakas na makapangyarihang nilalang sa mansyon ng ating Haring Chin 100 taon na ang nakalilipas. Si Shinyo mula sa 9 Specters County ay malamang na anak ng ikaapat na prinsipe. Nang pag-usapan ng mga gobernador ng county si Shinyo, natural lang na narinig ng kanilang mga nasasakupan ang kanilang pag-uusap. Labis silang nagulat sa balita. Isang walang kwentang tao mula sa 9 Specters County ang biglang pinaghihinala ang anak ng ikaapat na prinsipe, isang direktang inapo ng mansyon ni Haring Chin. Maraming tao rin ang inimbitahan na umupo sa VIP area. Karamihan sa mga taong ito ay mula sa mga pangunahing sekta at puwersa sa mga lugar na pinamamahalaan ng mansyon ni Haring Chin. Bagamat hindi sila kasing lakas ng mansyon ni Haring Chin, mas malakas sila kaysa sa 16 na mga kondado. Isang figure na nababalot ng itim na roba ang nagulat nang bumulong siya sa mahinang boses na tanging siya lang ang nakakarinig, Shinyo.
Ang direktang ina po ng mansyon ni Haring Chin. Ang anak ng ika-4 na prinsipe. May bahid ng pagkagulat ang narinig sa kanyang boses nang magsalita siya. Ang itim na damit ng taong ito ay binordahan ng mga apoy na bumuo sa salitang yang. Tiyak nagliliyab ang mga salita, ito ay isang tunay na kapansin-pansing disenyo. Ang damit na ito ay ang damit ng Celestial Master sa Devata Realms. Ang mga damit ng Celestial Master ay mga eksklusibong uniforme na ginawa ng Alliance of Celestial Masters. Tanging ang mga Celestial Alchemists at Celestial Weapons Craftsmen lamang ang bibigyan ng mga robe na ito kapag napatunayan na nila ang kanilang pagkakakilanlan sa Alliance of Celestial Masters. Ang Celestial Masters ay ang kolektibong pangalan para sa mga Celestial Alchemist at Celestial Craftsmen. Sa makatuwid, ang kanilang alyansa ay tinawag na Alliance of Celestial Masters. Hindi marami sa Spirit Overarching Heaven ang maglalakas loob na gumawa ng mga peking damit ng Celestial Master. Sino mang mahuling nakasuot ng peking damit ng Celestial Master ay tutugisin at papatayin ng Alliance of Celestial Masters. Ang mga damit ng Celestial Master ay nahahati sa 4 na ranggo. Langit, lupa, yang, at yin. Ang mga damit na ito ay ibinibigay sa mga Celestial Alchemist at mga Celestial Weapons Craftsmen ayon sa kanilang pinakamataas, prominent, katamtaman, at primitibong ranggo. Ang damit ng Celestial Master ng lalaking nakaitim ay isang damit ng Celestial Master na may temang yin. Ipinapahiwatig nito na siya ay isang sinaunang Celestial Alchemist. Ikiniling ng lalaking nakaitim ang kanyang ulo at tumingin sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa malapit at nagtanong sa paos at malalim na boses, pangalawang pinuno ng sekta Huang, mas malakas ba ang ika-4 na prinsipe kaysa kay Haring Chin ng mansyon ni Haring Chin? Tumingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa lalaking nakaitim na damit at ngumiti habang tumatango. Kagalang-galang na Elder Reynold, oo, ang ika-4 na prinsipe ay mas malakas nga kaysa kay Haring Chin. Mukhang hindi mo pa naririnig ang tungkol sa ika-4 na prinsipe. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay si Gavin Hamilton, ang pangalawang pinuno ng sekta ng lumilipad na dragon. Ang sekta ng lumilipad na dragon ay isa sa medyo malakas na sekta sa lugar na pinamamahalaan ng mansyon ni Haring Chin. Pinangunahan ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga miyembro ng Flying Dragon Sect upang manood ng martial competition ng 16 na county sa ilalim ng imbitasyon ng mansyon ni Haring Chin. Bagamat ang lalaking nakaitim na roba sa harap niya ay kakasali lang sa Flying Dragon Sect, wala pang 2 buwan ang nakalipas at isa lamang sa 5 primitibong Celestial Alchemist, ang kanyang kasanayan sa pagpino ng pil ay higit na nalampasan ang 4. Bukod dito, ang pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect ay hindi lamang magalang na tinatrato ang lalaking nakaitim na roba, ngunit hinimok din siya ng pinuno ng sect na maging magalang sa lalaking nakaitim na roba bago sila umalis patungo sa King City ng mansyon ni Haring Chin. Dahil dito, hindi siya nang ahas na magpanggap at naging napakagalang sa lalaking nakaitim na roba. Tumango ang lalaking nakaitim na roba bago walang pakialam na sinabi, madalas akong naglalakbay nitong mga nakaraang taon. Nakarating lang ako sa mansyon ni Haring Chin 2 buwan na ang nakalilipas. Nagkataon, malapit na akong magkaroon ng malaking pagbabago sa aking cultivation kaya pinili kong pansamantalang manirahan sa inyong sekta. Narinig ni Gavin, ang pangalawang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect, ang pinuno ng sekta na nagsalita tungkol sa lalaking nakaitim na damit kaya hindi na siya nagulat sa impormasyong ito. Masigla niyang sinabi, kagalang-galang na Elder Alvin, dahil interesado ka sa ika-4 na prinsipe, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang aking nalalaman tungkol sa kanya. Matapos makinig sa paliwanag ni Juan Gavin, bumantong hininga ang lalaking nakaitim at sinabing, si Shinyo ay malamang na ang nawawalang anak ng ika-4 na prinsipe. Nang makita ni Gavin Hamilton ang nakaitim na damit, yumuko siya, nawawala sa kanyang iniisip, at malinaw na wala sa mood na makipag-usap, hindi siya nainas. Tutal, nasanay na rin siya sa ugali ng lalaking nakaitim na damit. Naisip niya, based sa paos na boses ni kagalang-galang na Elder Alvin, sa palagay ko ay matanda na siya. Natural lang, hindi alam ni Gavin na ang lalaking nakaitim na damit ay isang binata pala na nagpanggap na nagsasalita. Sa ilalim ng mga itim na damit na nagtatago ng kanyang anyo at katawan ay isang binata na nakasuot ng lila at maskulado.
Kung naroon si Shinyo at inilayo ang telang nakatikip sa kanyang mukha, tiyak na makikilala niya ang kagalang-galang na Elder Reynold na ito bilang si Alvin. Sa tingin ko ay sinusubukan ng ikatlong prinsipe na patunayan ang pagkakakilanlan ni Shinyo, naisip ni Alvin sa sarili. Bagamat hindi niya sinubukang tingnan ang nangyayari sa likod ng kurtina, tulad ng iba, ang kanyang isipan ay tiyak na nakatuon sa kung ano ang nangyayari sa likod ng kurtina. Napunta ang mga iniisip ni Alvin mula kay Shinyo patungo sa ibang bagay. Gayunpaman, salamat sa patakaran mula sa mansyon ni Haring Chin na nagpapahintulot sa isang county na pumili ng isang kalahok na direktang lalahok sa finals, nagagawa kong itago ang aking sarili hanggang ngayon. Kung hindi, wala talagang paraan para makapagtago ako. Hindi inakala ng lahat, kasama na si Gio, kahit sa kanilang pinakamasayang panaginip, na nakarating na si Alvin sa mansyon ni Haring Chin. Gayunpaman, dumating siya na may ibang pagkakakilanlan. Ang kagalang-galang na Elder Alvin ng Flying Dragon Sect na isang sinaunang Celestial Alchemist gaya ng makikita sa suot niyang Yin Celestial Master's Robe. Dahil nakasuot si Alvin ng damit ng Yin Celestial Master, walang nang ahas na siyasatin siya gamit ang kanilang banal na kamalayan. Hindi rin naman sila nang ahas na pukawin ang isang Celestial Alchemist. Dahil dito, naitago ni Alvin ang kanyang edad at pagkakakilanlan. Bigla, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga malalakas na boses. Dumating na si Ginoong Haring Chin. Dumating na si Ginoong Haring Chin. Kasabay ng mga tinig, lumitaw ang 9 na puting kabayo, may karwahe na walang bubong at lumilipad mula sa isang kalapit na lugar sa bilis na maihahambing sa isang ordinaryong dakilang pang-ibabaw na gininto ang Celestial. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lila at gintong damit na may marangel na anyo ang nakaupo sa karwahe habang ang isang malaking grupo ng mga tao ay sumusunod sa kanya. 2,683. Ang lahat ng 9 na kabayong maputi nyebe ay mukhang walang pinagkaiba sa mga normal na kabayo sa makamundong mundo. Gayunpaman, nang masusing suriin, ang mga kabayong maputi nyebe ay naglalabas ng celestial origin energy. Ang mga kabayong ito ay malinaw na mga celestial beast. Sa mga Devata realms, ang mga celestial beast ay nahahati sa mga may kamalayan at mga hindi. Ang mga may kamalayan ay hindi naiiba sa mga tao. Nagagawa pa nga nilang magagong anyo bilang mga tao at magsaka. Ang mga walang kamalayan ay hindi naiiba sa mga normal na hayop na kumikilos lamang ayon sa kanilang mga likas na ugali ng hayop. Ang mga hayop na iyon ay nagsaka lamang sa pamamagitan ng kanilang mga likas na ugali o sa tulong ng mga tao. Ang mga kabayong humihila sa karwahe ni Haring Chin na walang bubong ay pinalaki sa mansyon ni Haring Chin, at ang bawat isa sa kanilang mga cultivation base ay maihahambing sa isang Violet Sun Golden Celestial. Dahil sa mga kabayong ito na humihila sa karwahe, ang bilis ng karwahe ay maihahambing sa isang Great Overarching Golden Celestial. Kaya si Haring Chin yan. Nakatago sa ilalim ng itim na roba, kumislap ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang roba na kulay lila at ginto. Ang kutis ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay kasing linaw ng jade, matangkad, at matipuno ang pangangatawan. Ang marangel na hangin sa paligid niya ay higit na nagniningning kaysa sa mga gobernador ng county na naruroon. Sa harap ni Haring Chin, lahat ng gobernador ng county ay walang kabuluhan kung ikukumpara. Malinaw na magkaiba sila ng antas. Si Haring Chin. Nandito na si Haring Chin. Pagkalabas pa lang ng karwaheng walang bubong, agad na nagkagulo. Pagbati, Haring Chin. Yumuko ang lahat ng naruroon at sabay-sabay na binati si Haring Chin ng may paggalang. Ilang sandali pa, lahat ng nakapalibot sa battle ring ay yumuko kay Haring Chin ng may paggalang. Maging ang mga manunood sa VIP area ay hindi naiiba habang ikinukuyom nila ang kanilang mga kamao at bumati, pagbati, Haring Chin. Sinundan ni Alvin ang mga tao mula sa Flying Dragon Sect at ikinuyom ang kanyang mga kamao at binati si Haring Chin. Sa lahat ng naruroon, ang tanging taong hindi naapektuhan at hindi nagpakita ng paggalang ay ang nakaabong figure sa tabi ni Leonard, ang gobernador ng county ng Fair Mountain County. Kumaway si Haring Chin na nakaupo sa karwahe sa mga tao bago niya napansin ang nakaabong figure sa tabi ni Leonard na hindi nagbigay galang sa kanya. Agad na sumimangot ang mukha niya. Teritoryo niya ito, paanong may isang taong nang ahas na kumilos ng walang galang.
Sinundan ng lahat ang mga mata ni Haring Chin at tumingin sa figurang nakasuot ng kulay abong damit. Sa isang iglap, ang figurang nakasuot ng kulay abong damit ang naging sentro ng atensyon. Sus Mariosep! Ano ba ang binabalak niyang gawin? Papatayin niya tayo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mga iginagalang na elder at mga elder ng Fair Mountain County. Sino ang taong iyon? Ang tapang-tapang niya para hindi igalang si Haring Chin. Hindi nakapagsalita ang mga batang may kapangyarihan mula sa Fair Mountain County. Nag-aalala rin sila na baka maapektuhan ng ugali ng taong ito ang ugali ni Haring Chin sa kanila. Ibinoling ni Haring Chin ang tingin kay Leonard at walang pakialam na sinabi, pinuno ng county na si Wang, mukhang may laban sa akin ang taong nakatayo sa tabi mo. Sa kabila ng kanyang kawalang bahala, narinig ng lahat ang bahid ng galit sa kanyang boses. Labis na nagbago ang ekspresyon ni Leonard, at nagsimula siyang pagpawisan ng husto, kay Haring Chin, aking Panginoon. Samantala, ang iba pang 15 gobernador ng county ay nagyabang sa kasawian ni Leonard. Mabilis na nagpadala si Leonard ng voice transmission sa nakaabong figure. Senior, maaari po ba kayong magsabi ng kahit ano kay Haring Chin? Hindi nagatubili ang nakaabong figure na sumagot kay Leonard. Tutal, maaaring ma-alerto nito si Alvin sa kanyang presensya. Kumislap sa karunungan ang kanyang namumulang mga mata habang nakatingin kay Haring Chin. Ikaw si Haring Chin ng mansyon ni Haring Chin. Ako ay mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Naparito ako ngayon sa ilalim ng utos ng pinuno ng aking sect na pumatay ng isang tao. Kung mabubunyag ang aking pagkakakilanlan at matatakot ang aking target, tiyak na lilipulin ko ang mansyon ni Haring Chin. Ang voice transmission ng figurang nakaabong damit ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Haring Chin. Ang mahabaging sekta ng manlalakbay na Celestial. Pagkatapos, nakita niyang gumalaw ang kamay ng figurang nakaabong damit, at isang order token ang sumilay sa harap niya. Ang core elder ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Bagamat sandali lamang itong nakita ni Haring Chin, alam niyang walang duda na ito ay isang identity token ng isang core elder mula sa Compassionate Traveler Sect. Sa gitna ng pangunahing elder ng Compassionate Celestial Traveler Sect, kahit ang pinakamahina ay isang Celestial Duke. Nang makita ang identity order token at mapagtanto na ang tao ay isang Celestial Duke, lumunok siya at nagmadaling nagpadala ng voice transmission, Senior, pakikiusapan ko ang aking tauhan na lumabas at mabigay ng dahilan. Kung hindi, magugulat ang iba kung wala akong gagawin. Tanggapin mo na lang ang aking paghingi ng tawad ng maaga kung sakaling masaktan kita sa anumang paraan. Tumawa lang ang nakaabong figure bilang tugon. Pagkatapos, nagpadala si Haring Chin ng isang voice transmission kay Leonard. Nang marinig ang pagpapadala ng boses ni Haring Chin, nanlaki ang mga mata ni Leonard sa takot at hindi makapaniwala. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi ng kanyang kahinahunan. Yumuko siya kay Haring Chin at sinabing, Haring Chin, ang taong ito ay bingi at pipi. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng taong ito. Patawarin mo po siya. Noon pa man ay mapagbigay na ako. Dahil bingi at pipi ang taong ito, patatawarin ko na siya. Sumangayon si Haring Chin sa dahilan ni Leonard. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang tagong lugar sa VIP area papunta sa upo ang inilaan para sa kanya. Palihim na nag-uusap ang mga tao habang nabaling ang kanilang atensyon kay Leonard at sa kulay abong figure sa tabi niya. Mukhang si Haring Chin ang pumunta para kay Shinyo. Hindi ba halata? Mukhang kamag-anak talaga ni Shinyo ang ika-4 na prinsipe mula sa mansyon ni Haring Chin na nawala. Nabalitaan kong malubhang nasugatan ng ika-4 na prinsipe si Haring Chin bago siya umalis sa mansyon ni Haring Chin. Kung tunay na kamag-anak ni Shinyo ang ika-4 na prinsipe, maghihiganti kaya si Haring Chin kay Shinyo? Masyado kang nag-iisip. Hindi mo ba alam na inatake lang ng ika-4 na prinsipe si Haring Chin dahil nakaranas siya ng paglihis ng chi at nawala ng malay? Sina Haring Chin at ang ika-4 na prinsipe ay magkapatid at may malapit na relasyon. Kung si Shinyo ay tunay na inapo ng ika-4 na prinsipe, tiyak na pakikitunguhan siya ni Haring Chin ng maayos. Marahil, maaari pa nga siyang gawing miyembro ng pamilya ni Haring Chin. Sa sandaling ito, sina Haring Chin, ang ika-3 prinsipe, at Shinyo ay nasa nakatagong lugar sa VIP area.
Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Tutal, hindi nila nakikita o naririnig ang nangyayari sa loob. Mga 15 minuto ang lumipas. Biglang umangat sa ere ang punong abala ng Marshall Competition ng 16 na county at nag-anunsyo, aalis na si Shinyo sa Marshall Competition ng 16 na counties. Magpapatuloy ang kompetisyon gaya ng dati. Nang marinig ito, sandaling tumahimik ang buong lugar bago muling sumiklab ang isang kaguluhan. Aalis na si Shinyo sa Marshall Competition ng 16 na county. Anong nangyari? Mukhang si Shinyo talaga ang inapo ng ika-4 na prinsipe. Kung anak talaga siya ng ika-4 na prinsipe, hindi na niya kailangang sumali sa Marshall Competition ng 16 na kondado. Tutal, bilang anak ng ika-4 na prinsipe, tiyak na hindi siya aapihin ng mansyon ni Haring Chin. May bamantong hininga. Iba talaga ang buhay kung ipinanganak kang may kotsarang pilak. Sa gitna ng mga manunood sa mga upo ang VIP, naisip ni Alvin sa sarili, binabati kita, Shinyo. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataong magkita muli, personal kitang babatiin. Nagtatago pa rin si Alvin mula sa matandang ginang na naghahanap sa kanya sa Inspectors County. Hinabol pa nga siya nito hanggang sa mansyon ni Haring Chin. Dahil mas mabuting mag-ingat, nagpasya siyang magpatuloy sa pagtatago. Para sa iba, isa lamang siyang sinaunang celestial alchemist mula sa Flying Dragon Sect. Mabuti na lang at suot ko ang Celestial Master's Robe na may nakasulat na kun, na nagpapatunay sa aking pagkakakilanlan bilang isang primitive celestial alchemist o primitive celestial craftsman. Kung hindi, ang orihinal kong kasuotan ay maaaring nakakuha ng atensyon ng mga tao. Alam ni Alvin na kung wala ang Celestial Master's Robe, maraming tao ang mag-uusisa sa kanya gamit ang kanilang divine consciousness dahil sa kuryosidad. Nagpatuloy ang Marshall Competition ng 16 na county. Sa likod ng kurtina ng mga upuan ng VIP, nakatayo si Shinyo sa pagitan ni Haring Chin at ng ikatlong prinsipe ng mansyon ni Haring Chin. Pareho silang nakatitig kay Shinyo ng mataman habang si Shinyo ay tahimik. Shinyo, nasaan ang iyong ama? Tanong ng ikatlong prinsipe. Bamantong hininga si Shinyo bago sumagot, ama. Pumanaw na siya. Nang marinig ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Haring Chin at ng ikatlong prinsipe. 2,684. Shinyo. Anong nangyari? Paano pumanaw ang iyong ama? May sakit na ekspresyon sa mukha si Haring Chin habang tinatanong ito. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang may anak na ang kanyang pang-4 na kapatid. Umaasa siyang makikita niyang muli ang kanyang kapatid. Gayunpaman, nasira ang kanyang pag-asa nang sabihin ng kanyang pamangkin sa kanyang pangatlong kapatid na pumanaw na ang kanyang pang-4 na kapatid. Dahan daw ang sinabi ni Shinyo, nang magkamalay ang aking ama hindi pa natatagalan matapos kanyang saktan dahil sa paglihis ng chi, labis siyang nakaramdam ng pagkakasala dahil sa pananakit sa iyo. Bukod dito, maaaring mangyari muli ang paglihis ng chi. Kaya naman, ayaw na niyang bumalik sa mansyon ni Haring Chin. Di nagtagal, nakilala niya ang aking ina at umibig. Di nagtagal pagkatapos kong ipanganak, umalis ang aking ama sa bahay dahil sa isa na namang paglihis ng chi. Isinama ako ng aking ina upang hanapin siya ngunit ninakawan kami habang naglalakbay. Sinubukan nila kaming patayin, at isinakripisyo ng aking ina ang kanyang sarili upang protektahan ako, na nagbigay daan sa akin upang makatakas. Namula ang kanyang mga mata nang magsalita siya, matapos patayin ang aking ina, hinabol ako ng mga taong iyon. Sa kritikal na sandali, natagpuan ako ng aking ama na nagkamalay at pinatay ang lahat ng mga taong iyon, na nagligtas sa akin. Nawalan siya ng gana mabuhay, sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ng aking ina. Sinabi niya sa akin ang kanyang pinagmulan at ibinigay sa akin ang kanyang order token pagkatapos noon. Bago pa ako makapag-react, nagpakamatay siya sa harap ko. Bago siya namatay, hiniling niya na ilibing kasama ng aking ina. Pagkatapos niyang magsalita, kumuha siya ng isang order token. Iyan ang order token ng ika-4 na kapatid. Nanginig ang mga kamay na kinuha ng ikatlong prinsipe ang order token mula kay Shinyo at pinag-aralan ito. Nakaukit sa token ang salitang pangatlo, at ang pangalan ng kanyang kapatid. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata.
Huminga ng malalim si Haring Chin bago sinabi, Shinyo, mula ngayon, maaari ka nang umasa sa iyong tiyuhin at sa mansyon ni Haring Chin. Pagkatapos, tinapik niya si Shinyo sa balikat nito. Nang ikwento sa akin ni tatay ang tungkol sa kanyang pinagmulan, hiniling niya sa akin na bumalik sa mansyon ni Haring Chin at makipag-ugnayan muli sa aking pamilya. Sinabi niya na ang kanyang pinakamalaking panghihinayang ay ang hindi niya pagbabalik sa mansyon ni Haring Chin at proteksyonan ito dahil sa kanyang kalagayan, sabi ni Shinyo. Shinyo, may pamilya ka na ngayon, hindi mo na kailangang magpagala-gala. Mula ngayon, kaming lahat, ang iyong unang tiyuhin, ako, at ang iyong ikalimang tiyuhin, ang magiging haligi ng iyong suporta. Sabi ng ikatlong prinsipe habang ibinabalik ang token ng order kay Shinyo. Tumanggaw si Shinyo habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Dati, sarili niya lang ang maaasahan niya. Umasa siya sa sarili niya at maraming paghihirap ang kanyang naranasan para makarating sa mansyon ni Haring Chin. Dahil mag-isa lang siya dati, kailangan niyang maging isang great overarching golden celestial para malayang makapaglakbay sa mga county sa ilalim ng mansyon ni Haring Chin. Kung hindi, walang duda na makakaharap niya ang mga magnanakaw ng golden celestial at mamamatay. Gayunpaman, ngayon, maaari na siyang umasa sa kanyang pamilya. Isa itong napakalaking pagkakataon kaya hindi niya alam kung paano ito mararamdaman. Bigla na lang, tinanong ni Haring Chin ang ikatlong prinsipe ng may malungkot na ekspresyon sa mukha, ikatlong kapatid, napansin mo ba ang kulay abong figure sa tabi ni Leonard ng Fair Mountain County kanina? Naguluhan ang ikatlong prinsipe. Bakit? May problema ba? Napansin niya ang kulay abong figure dahil kakaiba sa kanya kung paano lubos na magalang si Leonard sa taong iyon. Gayunpaman, lumipas ang ilang araw, at hindi na nagdulot ng anumang gulo ang kulay abong figure kaya tumigil na siya sa pagbibigay pansin sa taong iyon. Masungit na sabi ni Haring Chin, oo, mayroon tayong malaking problema. Kinuha ba siya ni Leonard para patayin si Alvin mula sa 9 Specters County? Nakakunot ang noo na tanong ng ikatlong prinsipe. Nabalitaan niya kung paano nagsabuatan ang iba pang 15 county para umupa ng isang tao para patayin si Alvin mula sa 9 Specters County. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mangangahas silang kumilos ng ganito kawalang hiya sa mansyon ni Haring Chin. Hindi ba't ito ay parang isang hamon sa mansyon ni Haring Chin? Patayin si Alvin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Shinyo. Si Alvin lang ang kaibigan niya. Bukod pa rito, iniligtas ni Alvin ang buhay niya. Same time na sinabi ni Haring Chin, hindi, higit pa rito ang halaga nito. Ang isang simpleng Leonard ay hindi kayang magpapunta rito ng isang core elder ng Compassionate Celestial Sect, lalo na ang umupa ng isang core elder para patayin si Alvin. Ang Compassionate Celestial Traveler Sect. Isang core elder pa ba? Labis na nagulat ang ikatlong prinsipe nang marinig niya ang mga sinabi ni Haring Chin. Baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala nang tumingin siya kay Haring Chin ng may maputlang mukha. Ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay isang makapangyarihang sekta na mas makapangyarihan kaysa sa Cloudy Rock Celestial Kingdom kung saan matatagpuan ang mansyon ni Haring Chin. Sa katunayan, ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay mas makapangyarihan pa kaysa sa karamihan ng mga matataas na ranggong Celestial Kingdom. Kahit ang isang mataas na ranggong kaharian sa kalangitan ay hindi maglalakas loob na basta na lang pukawin o saktan ang Compassionate Celestial Traveler Sect. Tutal, ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay isang malaking banta kahit sa isang mataas na ranggong kaharian sa kalawakan. Bukod dito, narinig niya na halos lahat ng mga pangunahing elder ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay mga matataas na antas na Celestial Duke. Oo. Tumanggaw si Haring Chin. Ang mga pangunahing elder ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay mga pinakamataas na Celestial Duke. Kapatid, sigurado ka bang ang nakaabong figure ay isang Celestial Duke? Tanong ng ikatlong prinsipe. Isang takot at pag-aalala ang makikita sa kanyang mukha. Sinubukan kong siyasatin ang kanyang cultivation base. Ito. Masyado itong malalim para malaman ko ang kahit ano. Seryosong sabi ni Haring Chin. Nanginig ang ikatlong prinsipe. Celestial Duke. Hindi napigilan ni Shinyo na nakatayo sa isang tabi ang paglaki ng kanyang mga mata nang marinig ang usapan ng kanyang mga tiyuhin.
Mas malakas pa ang mga Celestial Duke kaysa sa overarching Heavenly Supreme Celestial. Dapat tandaan na ang pinakamalakas na tao sa mansyon ni Haring Chin ay si Haring Chin lamang na isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Kahit na nariyan pa ang ika-4 na prinsipe, dalawa lamang ang overarching Heavenly Supreme Celestials. Sa kasalukuyan, isang Celestial Duke ang lumitaw, ayon sa kanyang mga tiyuhin, sa martial competition ng 16 na counties. Bukod dito, ang Celestial Duke ay nagmula sa isang napakalakas na sekta, ang Compassionate Celestial Traveler Sect. Mas kakaiba pa na ang isang elite ay nakatayo kasama si Leonard, ang county governor ng Fair Mountain. Labis na nagulat si Shinyo nang malaman niyang ang lalaking nakaabong damit ay isang Celestial Duke. Napansin niya ang figurang nakaabong damit kanina. Isa siya sa 2 taong nagtago ng kanilang anyo. Ang isa pang tao ay isang lalaking nakaitim na damit na nakatayo kasama ang Flying Dragon Sect na isa ring makapangyarihang sekta sa ilalim ng pamamahala ni Haring Chin sa mansyon. Batay sa itim na damit na may salitang kun, na isang Celestial Master's Robe, malinaw na isa siyang Celestial Alchemist o Celestial Craftsman. Gayunpaman, walang duda na ang figurang nakaabong damit ay mas misteryoso kaysa sa lalaking nakaitim na damit. Nang makita ang pag-aalinlangan ng ikatlong prinsipe, dagdag ni Haring Chin, bukod pa rito, maikling ipinakita sa akin ng taong iyon ang kanyang order token. Walang duda na ito ay isang tunay na order token ng isang core elder mula sa Compassionate Celestial Sect. Bukod pa riyan, sinabi ng ikatlong prinsipe, dahil nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng taong iyon, hindi natin sila dapat saktan at makipagtulungan sa kanila. Tama ka, tumango si Haring Chin. Samantala, nagpatuloy ang martial competition ng 16 na county. Matapos umatras si Shinyo sa kompetisyon, napili na ang pansamantalang 3 nangungunang kandidato. Sa ngayon, si Shelton ng One Heart County ay nasa ikatlong pwesto sa martial competition ng 16 na counties. Pangalawa si Tyr Eltong ng Tail Horse County habang si Jana ng Soaring Wind County ay nasa unang pwesto sa ngayon. Ang martial competition ng 16 na counties ay tumayo sa itaas ng arena at nag-anunsyo, susunod, ang 13 pinakamalakas na kalahok na napili ng kani-kanilang mga county ay magkakaroon ng pagkakataong hamanin ang kasalukuyang nangungunang 3 kalahok. Kung magtagumpay sila, kukunin nila ang ranggo ng natalong tao. Kung mabaygo ang challenger at nais na subukan muli, kailangan nilang hamanin ang mga nasa nangungunang 10, bukod sa nangungunang 3, bago nila muling hamanin ang nangungunang 3 kalahok. Kung matatalo ang mga nasa ibaba ng nangungunang 3, bababa ang kanilang ranggo, at mababa ang ranggo sa taong tumalo sa kanila. Masusing paliwanag niya. Sa oras na ito, ang kasukdulan ng martial competition ng 16 na counties ay malapit nang magsimula. Nagsimulang magbulungan ang mga manunood sa isa't isa. Hindi ko inaasahan na ang taong mauuna sa ngayon ay isang babae. Oo. Sino ang mag-aakala na siya ang unang mangguna sa martial competition ng 16 na counties? Taga Soaring Wind County siya, di ba? Kaya siguro para mauna, siguradong makapangyarihan siya. Hindi ako sang-ayon. Sa tingin ko ang pinakamahusay na kandidato ng Soaring Wind County ay ang kapatid ni Jana, si John Ash True. John Ash. Nabalitaan ko na siya. Anak siya ni Tucker, ang gobernador ng county ng Soaring Wind County. Hindi siya gaanong kilala noon. Nakakuha lamang siya ng kaunting katanyagan nang sumali siya sa martial competition ng 16 na county ng mansyon ni Haring Chin. Noong nakaraan, ang alam lamang ng mundo ay si Jana Chu, ang anak na babae ng pinuno ng county ng Soaring Wind County. Isa siyang babaeng hindi nakahihigit sa mga lalaki. 2,685. Akala ko ang pinakamahusay na kandidato ng Soaring Wind County ay si Jana. Hindi ko inakalang iba pala iyon, lalo na ang kapatid ni Jana na si John Ash. Dahil siya ang pinangalan ng pinakamahusay na kandidato ng Soaring Wind County, nangangahulugan ito na mas malakas si John Ash kaysa kay Jana. Sino ang makakaalam? Lumalabas na ang pinakamalakas sa mga wala pang 100 taong gulang sa Soaring Wind County ay hindi si Jana kundi si John Ash na hindi pa gaanong kilala noon. John Ash, napakagaling na pagbabalat kayo mo. Maraming tao ang nagbubulungan sa isa't isa. Malinaw na si Jana ng Soaring Wind County at ang kanyang kapatid na si John Ash ang sentro ng usapan.
Ang taong nanguna sa martial competition ng 16 counties noong panahong iyon ay isang batang makapangyarihang nilalang mula sa Soaring Wind County, si Jana. Bilang isang walang takot na kagandahan, ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa likuran at ang kanyang magagandang katangian sa mukha ay kitang-kita. Kahit ang isang tulad ni Alvin, na nakakilala na ng hindi mabilang na mga kagandahan, ay humanga. Bagamat babae si Jana, siya ay napakaganda sa isang malakas at panlalaking paraan. Siya ay ibang-iba sa lahat ng mga babaeng nakita ni Alvin. Zoom! Isang sunod-sunod na mabilis na sipol ng hangin ang narinig. Ang karwaheng walang bubong na hinihila ng 9 na kabayong puti niebe ay pumasok sa lugar sa likod ng mga upuan ng VIP. Parang may utos, lumawak ang kampo upang matakpan ang mga ito sa tamang oras. Lahat ng ito ay nawala sa paningin ng karamihan. Ngayon, magpapatuloy ang martial competition ng 16 na county. Ang pinakamahusay na kandidato sa 13 county ang maaaring pumili sa inyo at humanin kayo, malakas na anunsyo ng MC. Isang umuungal na boses ang narinig pagkasabi niya, "Ako, si Dugan, ay gustong humanin si Jana." Isang matipunong figure ang humakbang paarap mula sa isang gilid ng mga manunood. Nang magsalita siya, parang may naririnig na dumadagandong na kulog sa likuran. Isang binata na nakasuot ng kulay abong masikip na damit ang nagpakita ng kanyang matipunong pangangatawan. Umuumbok ang kanyang mga kalamnan na parang gumagalaw at kumikibot sa buong oras. Bukod pa riyan, kitang-kita ang mga ugat na pumipintig sa mga ito. Bagamat maputi ang binata, katamtaman lamang ang kanyang taas na mga 170 centimeters. Di nagtagal pagkatapos noon, nasa loob na siya ng battle ring, nakalutang sa ere. Sinulyapan niya ang nangungunang 10 kalahok sa martial competition ng 16 counties sa puntong iyon, at kalaunan ay natagpuan ng kanyang mga mata ang nag-iisang babae sa kanila. Ang kanyang diwa ng pakikipaglaban ay kumikinang ng malakas sa kanyang mga mata. Ito ang Dugan ng overarching floating county. Si Dugan ang pinakamalakas na tao sa overarching floating county, at wala pang 100 taong gulang siya. Nabalitaan kong nakamit na niya ang Green Sun Golden Celestial Stage ilang taon na ang nakalilipas. Kahit hindi pa siya nakakarating sa Blue Sun Golden Celestial Stage, siguradong mas malakas na siya kaysa noon. Sa tingin ko ay isa ring Green Sun Golden Celestial si Jana. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa laban na ito. Pareho lang ang kanilang cultivation base. Sa tingin ko, depende ito sa mga celestial weapon na pagmamayari nila at sa kanilang mga pamamaraan. Mayroon ngang celestial weapon si Jana. Bilang pinakamahusay na kandidato mula sa overarching floating county, sigurado akong may mga celestial weapon din si Dugan. Ang laban na ito ang magiging pinakamatinding labanan sa martial competition ng 16 counties sa ngayon. Nakakapanabik. Pagpasok pa lang ni Dugan sa ring, hindi napigilan ng mga taong nakapaligid sa battle ring na nakakakilala sa kanya ang mag-isip-isip. Whoosh! Samantala, si Jana, na pinuri ni Dugan, ay humarap at hinarap si Dugan. Dugan ng overarching floating county. Nabalitaan na kita, walang pakialam na sumulyap si Jana kay Dugan at sinabing, "Pero wala kang laban sa akin." Natural lang, hindi matanggap ni Dugan na may isang babaeng magsasalita na hindi siya kayang tapatan nito sa harap ng lahat ng mga taong ito. Pagkatapos ay ngumisi at nanghamak siya. "Jana, alam kong makapangyarihan ka. Pero, hindi ka kasing lakas ko." Mula pa sa simula, pinanood na niya ang bawat laban ni Jana. Kaya naman, iisipin niyang mas malakas siya kaysa sa kanya. Kaya naman, napagdesisyonan niyang gamitin ang tanging pagkakataon niya para hamanin ang 3 nangungunang kalahok sa martial competition ng 16 counties. Hanggat natalo niya ito, mapapalit niya ito sa pwesto bilang numero 1. Kahit na pansamantala lamang tagumpay sa unang pwesto, isa pa rin itong malaking karangalan. Lalo na ngayong naroon si Haring Chin ng Chin Mansion, maaaring mapansin siya kung matatalo niya si Jana ngayon at maging numero 1 sa martial competition ng 16 counties sa ngayon. Iniisip ba talaga ni Dugan na ang lakas na ipinakita ni Jana dati ay ang tanging mayroon siya? Kung ganoon nga, natatakot akong malas siya. Sa gitna ng mga manunood, si Alvin, na nababalot ng kanyang Celestial Master's robe na may nakasulat na Kun, ay naniningkit ang kanyang mga mata at nag-isip.
Napanood din niya ang bawat laban ni Jana. Noong una, walang kakaiba, ngunit unti-unti niyang napansin na tila pinipigilan at itinatago nito ang kanyang tunay na lakas kahit sa huling laban para sa pansamantalang unang pwesto sa martial competition ng 16 counties. Nang marinig ang sinabi ni Dugan, tinaas ni Jana ang kanyang mga kilay at sumigaw, dahil napakalakas ng iyong loob, maglaban tayo. Bumuhos. 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 Agad na kumilos si Dugan. Nang gumalaw siya, parang dumadagindong na bundok habang nagbubuga ng sunod-sunod na pagsabog sa likuran niya. Nakakabingi ito, kaya hindi napigilan ng mga manunood na may mahinang cultivation base ang pagsimangot. Jana, kunin mo ito. Nang sumugod si Dugan, bigla rin siyang sumigaw ng malakas. Pagkatapos, isang malapad na espada ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang sinag ng saber ay ilang talampakan ang haba habang lumilipad ito diretso kay Jana. Bagamat tila isang simpleng galaw lamang, mahigpit itong nakaabang sa kanya. Hinabol pa rin siya nito kahit bilis siyang gumalaw, sinusubukang iwasan ito. Tila hindi ito titigil hanggat hindi siya nito naaabot. Ngumisi si Jana at tumigil sa pag-iwas. Agad niyang kinuha ang isang 7 talampakang haba ng sibat. Itinulak niya ito paarap na parang galit na dragon na umuungal patungo sa sinag ng espada ni Dugan. Sa sandaling iyon, gamit ang kanyang sibat, para siyang isang magiting at bayaning general. Kung nakasuot lamang siya ng baluti, magmumukha siyang mga general ng pamilyang Yang mula sa mga babasahin tungkol sa nakaraang buhay ni Alvin. Weng! Ang sinag ng espada ay tumawid sa kalangitan, nagmukhang kaakit-akit na parang gasuklay na buwan habang sinusubukan nitong paghiwalayin ang langit at lupa. Swoosh! Saan man dumaan ang sinag ng sibat at saan man tumutok ang dulo ng sibat, may mga kislap na sumasabog sa hangin. Magkasama silang tila mga konstelasyon na lumalaban sa sinag ng sable na parang gasuklay na buwan. Tahimik na pinanood ng lahat ang laban ng may pigil na hininga. Malapit nang matalo si Dugan. Pagkatapos ng ilang round ng palitan ng salita, nakita ni Alvin na unti-unting nahuhulog si Dugan sa kawalan. Alam niyang tama siya. Kasabay nito, hindi lamang si Alvin ang nakakaalam na malapit nang matalo si Dugan. Sa mga upuang VIP, ang mga matataas na opisyal ay nagsimulang mag-iwas ng tingin dahil iniisip nilang wala ng saysay na patuloy na panoorin ang laban. Tutal, nagiging halata na ang mga resulta. Mas malakas si Jana. Itinatago ni Jana ang tunay niyang lakas dati. Bagamat nahalata ng mga pinuno ng county na malapit nang matalo si Dugan, nakita rin iyon ng pinuno ng county ng overarching floating county. Malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na matatalo ang kanyang pinakamahusay na kandidato, si Dugan, sa kanyang unang laban. Ang grupo na malapit sa Soaring Wind County ay tumingin kay Chief Tucker ng county ng Soaring Wind County at sinabing, Chief Chu ng county, ang inyong anak na babae ay nabubuhay ayon sa kanyang pangalan. Siya ay tunay na isang babaeng hindi nakahihigit sa mga lalaki. Halatang naiinggit siya kay County Chief Chu dahil sa pagkakaroon ng napakalakas na anak na babae. Bukod pa rito, mayroon din siyang anak na lalaki na siyang pinakamahusay na kandidato mula sa Soaring Wind County. Si Tucker ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na parang isang iskolar. Mukha siyang marangal at maangas. Bagamat medyo matanda na siya ngayon, halata naman na talagang napakaganda niya noong bata pa siya. Napupuri mo ako, punong kondado Chu. Nang marinig ang sinabing iyon, agad na tumingin sa kanya si Tucker at mapakumbabang ngumiti. Tapos na. Nang sandaling naisip ni Alvin ang sarili at nagsimulang umiwas ng tingin. Bang! Bang! Sa loob ng ring ng labanan, ang 7 talampakang haba ng sibat ni Jana, na isang sandatang celestial, ay tila isang rhyme dragon na sumusugod kay Dugan. Dinurog nito ang lahat ng atake ni Dugan, lumapag sa kanya, at pagkatapos ay pinalipad siya palayo. Maging ang celestial saber na mahigpit na nakahawak kay Dugan gamit ang kanyang 2 kamay ay natamba. Nawala ng malay si Dugan matapos samuka ng dugo kahit na natutumba pa rin siya. Nang muntik na siyang mapunta sa lupa, naabutan siya ng MC bago pa man siya maabutin ng mga tauhan mula sa overarching floating county at binuhat siya gamit ang kanyang laas.
Pagkatapos, pinapunte niya siya sa mga mula sa overarching floating county. Salamat po, Panginoon. Agad na nagpasalamat ang pinuno ng overarching floating county at saka tiningnan ang mga pinsala ni Dugan. Matapos ang masusing pagsusuri, nakahinga siya ng maluwag at sinabi sa magiting na figure sa ere sa loob ng battle ring, Jana, salamat sa pagpapakita ng awa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.